Low pressure area sa bahagi ng Mindanao, posibleng maging unang bagyo ngayong bagong taon. Mga lugar na hinagupit ng bagyong Sendong, posibleng maapektuhan. National Disaster Risk Reduction and Management Council maagang nag-inspeksyon sa mga lugar na maaring bahain. Matapos nalantayin ng bagyong Sendong, kaso ng leptospirosis sa Cagayan de Oro dumarami. Dalawa sa mahigit 100 biktima, patay. Mga jeepney driver inalmahan ng unang dagdag presyo sa 2012. LPG price increase posibleng masundan pa sa susunod na linggo. Forest fire na minsala sa bansang Chile, lolo patay. NBA superstar LeBron James engaged na sa kanyang longtime girlfriend. Huwag pahuli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, narito na mga unang balita. Namumong sama ng panahon sa bahagi ng Mindanao, mahigpit na binabantayan kung magiging unang bagyo ngayong taong 2012. Alamin na natin latest weather bulletin sa live report ni Katrina Son. Katrina? Igan, nagbabanta nga raw na maging ganap na bagyo ang namumuong sama ng panahon dito nga sa Philippine Area of Responsibility. Batay sa pinakahuling weather advisory ng Pag-asa, ang binabantayang low pressure area ay nasa 600 kilometers east-southeast of General Santos City. Sa susunod raw na 2 araw ay inaasahan na magiging ganap na bagyo ang naturang low pressure area. Maaring may dala rin daw itong pag-ulan na abot sa 10 to 15 millimeters kada oras. Mararamdaman raw ang bagyo sa eastern at southern Mindanao. Ngunit habang papalapit ang naturang low pressure area ay may posibilidad na lumaki ang sakop nito, kaya pinag-iingat pa rin ang northern and eastern Mindanao na siyang tinamaan ng bagyong Sendong. Ang mga pag-ulan naman raw na nararamdaman ngayon sa Luzon ay dala pa rin ng hanging amihan, at ang pag-ulan naman sa Eastern Visayas ay dala naman ng wind convergence. Na ang sentro nito hindi po inaasahang tatama sa anumang bahagi ng Mindanao area. Subalit hindi pa rin natin pwedeng i-rule out na hindi maapektuhan itong nakararaming bahagi ng Mindanao sa mga darating pang araw. Paalala sa mga kababayan natin, lalong-lalo na dito sa bandang Mindanao area, sa patuloy pong magantabay sa updates. At inaasahan pa rin naman po natin na yung mga karagatan sa paligid ng Luzon at Visayas is magiging maalon hanggang sa napakaalon. Kaya yung mga kababayan po nating mga mangingisda at yung may mga malilit na sakyang pandagat, hanggat maaari wag po munang pumalaot. At yan na muna ang latest update mula dito sa Pag-asa. Igan? Maraming salamat, Katrina Son. Mga water hyacinth na bumabara sa ilog sa Cotabato City, pinatatanggal ng NDRRMC. Sa Bohol naman, pinag-iingat ang mga residenteng malapit sa ilog dahil sa posibleng pagtaas ng tubig. Narito ang report. Unang Lunes pa lang ng taon, inulan agad ang ilang lugar sa Bohol. Dulot ito ng low pressure area sa bahagi ng Mindanao. Bagamat walang naiulat na pagbaha o landslide, nakaalerto ang mga residenteng malapit sa mga ilog sa posibleng pagtaas ng tubig. Pinag-iingat naman ng mga residente sa bayan ng Sierra Bulyones na dati nang sinalanta ng flash floods. Sa Cotabato City naman, inirekomenda ni NDRRMC Executive Director Benito Ramos ang pagtatanggal ng mga water hyacinth na nakabara sa ilog. Kailangan daw agad maalis sa mga ito para makaiwas sa malawakang pagbaha. Habang kakunti pa lang ang nakahambalang na water hyacinth, water lily dito sa bridges, dahil ito ang culprit. Kung ito ay malaki na ang nakahambalang dito na water lily, ay mangyari na naman yung kagaya ng nangyari noong June, July hanggang August na nahirapan tayo maglinis ng water hyacinth. So ito kailangan linisin na kaagad. Sinita rin ng NDRRMC ang ilang tirahang itinayo sa gilid ng ilog na posible makasagabal sa daloy ng tubig sakaling tumaas ito dahil sa ulan. Para sa unang balita, Dano Tingkong reporting. Idineklara na po ang leptospirosis outbreak sa Cagayan de Oro City. Sa mahigit 100 kaso sa lungsod, 2 na ang namatay sa nasabing sakit. Narito ang report ni Nef Lukzon ng GMA Cagayan de Oro. Also that we be empowered to be stewards. Sama-samang nagdasal ang mga residentes ng Cagayan de Oro sa ilalim ng Marcos Street nitong linggo. Ganito sila nagpaalam sa taong 2011 na nagdulot ng pinakamatinding dilubyo sa kasaysayan ng lungsod. Siyam na raan naman sila ang pinalutang sa ilog alay sa mga Cagayanong namatay sa bagyong Sendong. Despite the tragedy that has occurred
We rely on your divine providence to keep us safe and whole in this community of Cagayan de Oro. Kung sa ibang panig ng Pilipinas, mga naputukan ang isinusugod sa ospital. Dito sa Cagayan de Oro, mga biktima ng leptospirosis ang walang puknat ang dating sa mga ospital. Sa huling tala ng DOH Region 10, 104 na puna ang kaso ng leptospirosis dito sa Cagayan de Oro. 2 sa kanila, namatay na, kabilang isang 19 na taong gulang na lalaki. Dito lang sa Northern Mindanao Medical Center, iksikan na sa mga kwarto ang mga pasyenteng may leptospirosis. Ayon sa DOH, nabigyan naman ng prophylaxis kontra leptospirosis ang mga evacuees na tumutuloy sa evacuation center. Ang problema raw ay yung mga residente na hindi na tumuloy sa evacuation center. To arrange for the other rooms kasi may mga rooms namin kulang lang ng pasyente. High-grade fever, tapos body pain, backaches. Nananawagan tuloy ang Philippine Red Cross ng karagdagang donasyon ng dugo. Kailangan din daw kasi ng mga biktima ng leptospirosis ang platelets na mula sa mga donasyong dugo. Hanggang 5 araw lang kasi ang expiry date ng isang bag ng platelets. Mula dito sa Cagayan de Oro City, Nef Lugzon, PMA News. Kaugnay po ng balita kaya mga kasundan si DOH spokesman Asik Eric Tayag. Doc, good morning. Good morning. Happy New Year po. Ano pong dahilan ng biglang paglobo ng kaso ng leptospirosis dito po sa CDO? Alam mo, Iga, ng leptospirosis na kukuha yan sa ihi ng infected na mga hayop. Aha. Matatandaan nyo, nung marami tayong mga nasalantaan ng tendong, marami ding hayop ang namatay. So, posible ho na nakontamina ang tubig baha, bago sila namatay, at saka nasa putik ngayon ng mga mikrobyo. Aha. Kaya dapat mag-ingat yung mga tao sa paglilinis, lalo na nakita natin sa mga paaralan na naglilinis sila ng putik. Kailangan po may proteksyon ng ating paa sapagkat pag may maliit tayong sugat, doon po kumakapit yung mikrobyo ng leptospirosis. So hindi lang to sa baha, kahit doon sa putik na iniwan? Opo, kaya mag-ingat po yun. Kasi ang alam ng marami ay sa tubig baha lamang. Opo. Yan po ay nasa lupa. Kaya maaari po tayong mahawagan. At magkakasakit tayo. At ang pangunahing simptoman niyan, lagnat, sakit ng ulo. Akala mo may trangkaso lang, mamumula yung mata, maninilaw yung balat. Oo. Pag hirap ng umihi, nako mahirap na, maaari isang matay. Pag mahirapan na siya umihi? Mahirap Malala na yun. Oo, may 5 na pong namatay at yung outbreak na tinitingnan natin itong 10 barangay dyan sa Cagayan de Oro. Ang nangyari dyan, nagbigay kami ng antibiotic para maiwasan yan. Oo. Marami sa kanila hindi ininom yung naibigay na antibiotic. Hindi Kaya, ininom ba? Hindi po nainom. Kaya ano yata yung mga biktima, Asek, nasa labas sa evacuation center, no? Opo, yung nasa evacuation center, Ligtas yun. Oo, dahil nakainom sila. Siguro naintindihan namin na hindi malinaw sa kanila na wala naman silang nararamdaman noon nang binigyan namin yung antibiotics, bakit nila iinumin. Opo. At saka naging abala siguro sila sa pagliligtas ng kabuhayan nila, ng kanilang Okay. ari-arian, kaya hindi nila na sunod yung aming bilin. Okay. Opo. Asek, yung dugo daw, kailangan, donasyon ng dugo. Ay, hindi kailangan igan. Gusto namin linawin Oh, yun. yan. Oh. Kung sino man po yung nagbabalita na kailangan ng dugo, haring nawa, mabigyan po ng paalala na ang pangunahin pong paggagamot sa leptospirosis ay antibiotics lamang at meron tayong sapat na supply. Ang pinaka-importante ho, lalo na sa mga kalalakihan, pag may nakaranas po kayo ng pagtaas ng lagnat, Opo. o masakit ang mga daman po ninyo, pumunta na po kayo sa ospital para maagapan po natin. Ayun. So, kamusta na ho ngayon yung sitwasyon doon? Sa ngayon po, nang tinitingnan namin, tinatawag nating epi curve na kung saan ay nalalaman namin kung dumarami pa yung kaso. Opo. Medyo steady siya, hindi pa namin masabing tapos na yung outbreak. Umaasa kami na wala nang mahahawa. So, pakiusap po namin sa pamanastuhan, tulungan sa paglilinis at yung